Sa isang maliit at tahimik na baryo sa lalawigan ng Quezon ay naninirahan ang matandang magsasakang si Lolo Simon. 72 taong gulang na siya, ngunit hindi pa rin siya tumitigil sa paghahanap buhay. Sa kabila ng kanyang katandaan, ay araw-araw pa rin siyang nagtatanim at nag-aararo sa maliit niyang lupang minana pa niya sa kanyang mga magulang. Ngunit kahit gaano siya kasipag, tila yata mailap sa kanya ang magandang kapalaran. Tuwing tag-araw ay natutuyo ang kanyang pananim. Kapag tag-ulan naman ay binabaha ang kanyang bukirin. Ang maliit niyang kubo ay yari lamang sa lumang kawayan at kalawangin ng yero. Sa bawat malakas na ulan ay tulo ang bubong at pumapasok ang malamig na hangin sa mga siwang ng dingding. Wala na rin ang kanyang asawa na si Aling Marta. 5 taon na ang nakalilipas mula ng bawian ito ng buhay dahil sa sakit sa baga. Ang 2 nilang anak ay kapwa nakipagsapalaran sa Maynila, ngunit bihira nang magpadala ng sulat o pera. Kaya naman si Lolo Simon ay namuhay ng nag-iisa. Gayunpaman, kilala siya sa baryo bilang isang mabuting tao. Hindi siya maramot kahit kakaunti lamang ang kanyang pagkain. Kapag may nagugutom na bata, ay handa siyang magbahagi ng kamote o saging. Kapag may kapitbahay na nangangailangan ng tulong sa bukid, ay agad siyang sumasama kahit masakit ang kanyang likod. Mahina man ang katawan, hindi dapat mahina ang puso. Lagi niyang sinasabi. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti ay mabigat na problema ang kanyang pasan. Malaki na ang kanyang utang kay Don Emilio, ang pinakamayamang hasyendero sa kanilang baryo. Dahil sa sunod-sunod na pagkasira ng kanyang ani, napilitan siyang umutang upang makabili ng binhi at pataba. Noong una ay mabait pa ang matandang hasyendero. Ngunit habang lumalaki ang utang ni Lolo Simon, ay lalo ring nagiging malamig ang pakikitungo nito sa kanya. Isang umaga, habang naglilinis si Lolo Simon ng damo sa kanyang bukirin, dumating si Don Emilio, sakay ng kanyang kabayo, kasama ang 2 tauhan. "Simon!" sigaw nito. Agad na napatayo ang matanda. "Magandang umaga po, Don Emilio." Hindi ngumiti ang mayamang lalaki. "1 taon ka nang hindi nakakabayad sa akin." Napayuko si Lolo Simon. "Pasensya na po. Nasira na naman po kasi ang tanim ko noong nakaraang bagyo." "Paulit-ulit na lang ang dahilan mo," malamig na sagot ni Don Emilio. "Kung hindi ka makakabayad sa loob ng 1 buwan, kukunin ko na ang lupa mo." Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Lolo Simon. "Don Emilio, huwag naman po sana. Iyan na lang ang natitira sa akin." Ngunit hindi siya pinakinggan ng mayamang lalaki. "Hindi ako nagpapatakbo ng kawanggawa." Pagkatapos sabihin yon, ay tumalikod na ito at umalis. Nanatiling nakatayo si Lolo Simon habang pinagmamasdan ang papalayong kabayo. Unti-unting namuo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung paano pa niya maisasalba ang kanyang lupa. Kinagabihan, tahimik siyang nakaupo sa harap ng kanyang kubo habang pinagmamasdan ang madilim na kalangitan. Tanging ilaw ng gasera ang nagbibigay liwanag sa kanyang paligid. Mahina siyang napabuntong hininga. "Marta, hindi ko na yata kaya," bulong niya.
Naalala niya ang kanyang asawa. Noong nabubuhay pa ito, ay palagi siyang pinapalakas ng loob. Habang may lupa, may pag-asa, madalas sabihin ni Aling Marta. Ngunit ngayong nag-iisa na lamang siya, tila unti-unti na ring nawawala ang kanyang pag-asa. Kinabukasan ay maaga siyang nagtungo sa gubat sa likod ng baryo upang maghanap ng panggatong. Balak niyang ibenta ang mga ito sa palengke upang may maipambili man lang ng bigas. Matarik at masukal ang daan patungo roon. Habang naglalakad siya, ay naririnig niya ang huni ng mga ibon at lagaslas ng hangin sa matataas na puno. Makalipas ang halos isang oras, ay nakarating siya sa isang bahagi ng gubat na hindi niya pa napupuntahan noon. Tahimik ang paligid. Kakaiba ang pakiramdam niya roon. Habang naghahanap ng tuyong kahoy, ay may napansin siyang matandang puno ng langka sa likod ng isang maliit na burol. Napahinto siya. Napakalaki ng puno. Mas malapad pa ito kaysa 4 na taong magkakahawak kamay. Makapal ang mga ugat nito at tila ba napakatanda na ng puno. Ngunit higit na nakapagtaka kay Lolo Simon ang bunga nito. Iisa lamang ang nakasabit na langka sa buong puno. At kakaiba iyon. Kulayan, ginto ang balat nito at tila kumikislap kapag tinatamaan ng sikat ng araw. Napakaganda naman nito, bulong niya. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi niya maipaliwanag kung bakit tila may humihila sa kanya papalapit sa mahiwagang bunga. Biglang umihip ang malamig na hangin. Kasabay nito ay tila may mahina siyang narinig na tinig. Simon, napalingon siya sa paligid. May tao ba riyan? Ngunit walang sumagot. Muli niyang tiningnan ang gintong langka at doon niya napansing tila bahagyang umiilaw ito. Kinabahan siya, ngunit nanaig ang kanyang pagtataka. Dahan-dahan niyang inabot ang bunga. Sa sandaling mahawakan niya, iyon ay biglang kumislap ang buong puno. Napaatras siya sa gulat. Kasabay niyon ay may nalaglag na maliit na dahon sa kanyang harapan. Pinulot niya iyon. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niyang ang dahon ay kulay pilak. Anong klasing puno ito? Bulong niya. Biglang umugong ang hangin sa paligid. At sa ilalim ng malaking puno ng langka, ay may unti-unting lumitaw na isang matandang babae na nakasuot ng puting damit. Napaatras si Lolo Simon. Ngunit hindi nakakatakot ang matanda. Mahaba ang puti nitong buhok at mabait ang mga mata. "Huwag kang matakot," mahinahon nitong sabi. "Oho, sino po kayo?" "Ako ang tagapagbantay ng punong ito." Hindi makapaniwala si Lolo Simon sa kanyang nakikita. "Totoo po ba ito? O nananaginip lang ako?" Ngumiti ang matanda. Hindi lahat ng hindi maipaliwanag ay panaginip. Napatingin muli si Lolo Simon sa gintong langka. "Ano po ba talaga ang bungang iyan?" "Isang biyaya," sagot ng matanda. "Ngunit hindi lahat ay karapat-dapat tumanggap nito." Tahimik na nakinig si Lolo Simon. Maraming tao ang nagtangkang hanapin ang punong ito. Pagpapatuloy ng matanda. Mga taong gahaman at sakim. Ngunit hindi nila ito nakita. "Bakit po?
Dahil ang punong ito ay nagpapakita lamang sa taong may mabuting puso. Napayuko si Lolo Simon. Ako pong mahirap na magsasaka ay wala namang espesyal. Ang kabutihan ang pinaka-espesyal sa lahat, sagot ng matanda. Unti-unting lumapit ito sa kanya. Simon, matagal ka nang sinusubok ng buhay. Ngunit sa kabila ng hirap, ay hindi ka naging masama sa kapwa. Tahimik lamang siyang nakinig. Ibibigay ko sa iyo ang bungang ito. Nanlaki ang mata ni Lolo Simon. Ako po. Tumango ang matanda. Ngunit tandaan mo, ang biyayang dala ng mahiwagang langka ay may kasamang pananagutan. Ano pong ibig ninyong sabihin? Ang bunga ay nagbibigay ng kasaganaan, sagot ng matanda. Ngunit kapag ginamit sa kasakiman, mawawala ang lahat. Kinabahan si Lolo Simon. Hinding-hindi ko po gagamitin sa masama. Ngumiti ang matandang babae. Makikita natin, muling kumislap ang gintong langka. At dahan-dahang nahulog ito mula sa puno patungo sa mga kamay ni Lolo Simon. Mainit ito sa pakiramdam. At sa sandaling mahawakan niya ang mahiwagang bunga, nakaramdam siya ng kakaibang pagbabago sa kanyang kapalaran. Mahigpit na hawak ni Lolo Simon ang gintong langka habang dahan-dahan siyang naglalakad pauwi mula sa gubat. Hanggang sa mga sandaling iyon ay hindi pa rin niya lubos maisip kung totoo ba talaga ang kanyang naranasan. Paulit-ulit niyang naalala ang matandang babaeng nagpakita sa ilalim ng malaking puno. Ang bunga ay nagbibigay ng kasaganaan, ngunit kapag ginamit sa kasakiman, mawawala ang lahat. Malinaw na malinaw pa rin sa kanyang isip ang mga salitang iyon. Paminsan-minsan ay tinitingnan niya ang dala niyang langka. Kakaiba talaga ito. Bukod sa kulay gintong balat nito, ay tila may mumunting liwanag na lumalabas mula sa bawat tinik ng bunga. Pakiramdam niya ay hindi ordinaryong prutas ang kanyang dala. Pagsapit niya sa kanyang kubo, ay agad niyang inilapag ang langka sa ibabaw ng lumang mesa. Tahimik niyang pinagmasdan iyon. Ano kaya ang dapat kong gawin dito? Bulong niya. Maya-maya pa'y dinampot niya ang itak na gamit niya sa bukid. Balak niyang hiwain ang bunga upang malaman kung ano ang nasa loob nito. Ngunit bago pa man niya maitaas ang itak, ay biglang umihip ang malamig na hangin sa loob ng kubo. Kumislap ang gintong langka. Napaatras si Lolo Simon. Kasunod niyon ay tila may mahinang tinig siyang narinig. Huwag mong sugatan ang bunga. Nanlamig ang kanyang batok. Dahan-dahan siyang lumingon sa paligid, ngunit wala namang ibang tao sa loob ng kubo. Napalunok siya. Baka pagod lang ako, bulong niya sa sarili. Ngunit nang muli niyang tingnan ang langka, ay napansin niyang bahagyang bumuka ang balat nito ng kusa. Unti-unti itong nagliwanag. At maya-maya pa'y may isang piraso ng dilaw na laman ng kusang lumabas mula rito. Nanlaki ang mata ng matanda. Hindi niya may paliwanag ang kanyang nakikita. Nag-atubili siyang lapitan iyon. Ngunit dahil sa gutom, ay dahan-dahan niyang pinulot ang laman ng langka. Napakabango nito. Mas mabango pa kaysa anumang prutas na natikman niya sa buong buhay niya. Nang tikman niya ang isang maliit na piraso, ay agad siyang natigilan.
Napakatamis nito. Ngunit hindi iyon ang higit niyang ikinagulat. Biglang nawala ang pananakit ng kanyang katawan. Parang nawala ang pagod sa kanyang mga binti at likod. Pakiramdam niya ay lumakas muli ang kanyang katawan kahit matanda na siya. Napahawak siya sa kanyang dibdib. "Ano ito?" bulong niya. Makalipas ang ilang sandali ay napansin niyang tila luminaw rin ang kanyang paningin. Ang dating mahina niyang mga mata ay parang muling luminaw. Hindi niya malaman kung matatakot ba siya o matutuwa. Kinabukasan ay maagang nagising si Lolo Simon. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, ay hindi sumasakit ang kanyang mga tuhod. Madali siyang nakatayo mula sa kanyang higaan. Napangiti siya. Pakiramdam niya'y may bago siyang lakas. Agad siyang nagtungo sa kanyang bukirin. Dala ang natitirang mga binhi ng palay. Kahit alam niyang mahina ang lupa dahil sa tag-init, ay itinanim pa rin niya ang mga iyon. Habang nagtatanim, ay hindi niya napansing nakatanim din pala sa kanyang bulsa ang isang maliit na buto mula sa mahiwagang langka. Nahulog iyon sa lupa nang hindi niya namamalayan. Pagkatapos magtanim ay umuwi na siya. Ngunit kinaumagahan, halos mapaupo siya sa gulat. Ang dating tuyot niyang bukirin ay kulay berde na. Mabilis na tumubo ang kanyang mga pananim. Hindi yon normal. Sa loob lamang ng isang gabi ay parang ilang linggong paglaki na agad ang nangyari sa kanyang mga palay. Lumapit siya sa taniman habang nanginginig ang kanyang mga kamay. "Totoo ba ito?" Hinawakan niya ang mga dahon. Sariwang-sariwa ang mga ito. Wala ring bakas ng peste. Napatingala siya sa langit habang unti-unting namumuo ang luha sa kanyang mga mata. "Marta!" mahina niyang sabi. Parang may himalang nangyayari. Mabilis na kumalat sa baryo ang balita tungkol sa bukirin ni Lolo Simon. Nagtataka ang lahat kung paano biglang naging luntian at malusog ang kanyang pananim. Samantalang ang ibang bukid ay halos matuyo na dahil sa init ng panahon. Isang hapon ay dumating ang kanyang kapitbahay na si Mang Isko. "Simon," sigaw nito habang papalapit. "Ano bang sikreto mo?" Napakamot sa ulo si Lolo Simon. "Hindi ko rin alam, Isko." Pinagmasdan ni Mang Isko ang bukirin. Parang dinaanan ng himala. Ngumiti lamang si Lolo Simon, ngunit sa kanyang isip ay alam niyang may kinalaman ang mahiwagang langka. Makalipas ang ilang araw ay lalo pang gumanda ang kanyang ani. Ang mga gulay niya ay naging malalaki at sariwa. Ang mga palay ay mabilis na namunga. Hindi nagtagal ay nakapagbenta siya ng maraming ani sa palengke. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming taon, ay nakahawak siya ng malaking halaga ng pera. Pag-uwi niya sa bahay, ay bumili siya ng bigas, gamot, at bagong damit. Ngunit higit sa lahat, ay bumili siya ng pagkain para sa ilang mahihirap na pamilya sa baryo. "Lolo Simon, sobra-sobra na ito," sabi ng isang byuda habang umiiyak. Ngumiti ang matanda. "Kapag pinagpapala ka, mas masarap iyong ibinabahagi." Dahil dito ay lalo siyang minahal ng mga taga-baryo.
Ngunit hindi lahat ay natuwa sa kanyang biglang pag-asenso. Mula sa malaking bahay ni Don Emilio ay tahimik siyang pinagmamasdan ng matandang hasyendero. Nakasimangot ito habang nakatanaw sa bukirin ni Lolo Simon. Hindi maaari ito, malamig nitong sabi. Lumapit ang katiwala nito. Don Emilio, sinasabi po ng mga tao na tila himala raw ang pananim ni Simon. Walang himala, matigas nitong sagot. May tinatago siya. Napakuyom ang kamao ng mayamang lalaki. Matagal na niyang gustong mapasakamay ang lupa ni Lolo Simon dahil naniniwala siyang may yamang nakatago sa bahagi ng gubat malapit doon. Ngunit ngayon ay tila biglang nagbabago ang kapalaran ng matanda. At hindi iyon nagustuhan ni Don Emilio. Kinagabihan, habang tahimik na nagpapahinga si Lolo Simon sa kanyang kubo, muli niyang pinagmasdan ang mahiwagang langka na nakapatong sa kanyang mesa. Hindi pa rin ito nauubos. Sa bawat araw ay tila may bagong bunga itong inilalabas mula sa sarili nitong balat. At bawat pirasong makain niya ay lalo siyang lumalakas. Ngunit habang nakatingin siya rito, ay naalala niya ang babala ng matandang babae. Kapag ginamit sa kasakiman, mawawala ang lahat. Napabuntong hininga siya. Hindi ko hahayaang baguhin ako ng biyayang ito, bulong niya. Ngunit hindi niya alam. Sa labas ng kanyang kubo ay may mga matang lihim na nagmamasid sa kanya sa gitna ng dilim. Mabigat ang hanging bumabalot sa baryo ng gabing iyon. Tahimik ang paligid at tanging mga kuliglig lamang ang maririnig mula sa damuhan. Sa loob ng kanyang maliit na kubo ay mahimbing nang nagpapahinga si Lolo Simon matapos ang buong araw na pagtatrabaho sa bukid. Ngunit sa labas ng kanyang tahanan ay may isang taong hindi mapakali. Nakatayo sa lilim ng puno ng mangga si Don Emilio habang nakatitig sa kubo ng matanda. Kasama niya ang dalawa niyang tauhang sina Benito at Ramil. Sigurado ba kayong may itinatago siyang kakaiba? Malamig na tanong ng hasyendero. Tumango si Benito. Opo, Don Emilio. Simula nang magpunta siya sa gubat noong 1 linggo, biglang nagbago ang lahat. Nakita rin po namin, dagdag ni Ramil. Parang imposible ang laki ng kanyang ani. Tahimik na napaisip si Don Emilio. Matagal na niyang kilala si Lolo Simon. Alam niyang masipag ang matanda, ngunit hindi sapat ang sipag upang biglang yumaman sa loob lamang ng ilang araw. May kakaiba at determinado siyang malaman iyon. Pasukin ninyo ang kubo mamayang hating gabi, utos niya. Hanapin ninyo kung anuman ang pinagtataguan niya. Opo, Don Emilio. Muling napatingin ang mayamang lalaki sa maliit na bahay ni Lolo Simon. May bahid ng inggit at galit ang kanyang mga mata. Sa buong buhay niya ay sanay siyang siya ang pinakamakapangyarihan sa baryo. Lahat ay yumuyuko sa kanya dahil sa kanyang kayamanan. Ngunit ngayon ay unti-unting nagiging sentro ng paghanga ng mga tao si Lolo Simon. At hindi niya iyon matanggap. Samantala, sa loob ng kubo ay biglang nagising si Lolo Simon. Parang may kakaiba siyang naramdaman. Dahan-dahan siyang napabangon mula sa kanyang higaan.
Tahimik ang paligid, ngunit tila may mabigat na presensyang nakapaligid sa kanyang bahay. Napatingin siya sa mahiwagang langka na nasa ibabaw ng mesa. Kumikislap ito ng mahina. Kasabay niyon ay muli niyang narinig ang mahiwagang tinig. "Mag-ingat ka." Nanlamig ang kanyang katawan. "Aha, sino ka?" bulong niya. Ngunit walang sumagot. Maya-maya pa'y may narinig siyang mahinang yabag mula sa labas ng kubo. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at sumilip. At doon niya nakita ang dalawang aninong palihim na papalapit sa kanyang bahay. Nanlaki ang kanyang mga mata. Kaagad niyang nakilala sina Benito at Ramil. Kinabahan siya. Anong ginagawa nila rito? Tahimik siyang umatras mula sa bintana. Biglang kumislap ng mas maliwanag ang mahiwagang langka. At sa isang iglap ay kusang namatay ang gasera sa loob ng kubo. Nabalot ng dilim ang paligid. Maya-maya pa'y dahan-dahang bumukas ang pinto ng kanyang bahay. Pumasok sina Benito at Ramil habang may dalang maliit na lampara. "Bilisan mo!" bulong ni Benito. "Baka magising ang matanda!" Tahimik na nagtago si Lolo Simon sa likod ng kurtina habang pinagmamasdan ang dalawang lalaki. Halatang may hinahanap ang mga ito. Binuksan nila ang mga kahon, sinilip ang mga kabinet at pinaghalungkat ang kanyang mga gamit. "Wala rito!" bulong ni Ramil. "Imposible!" sagot ni Benito. "May sikreto ang matandang iyon!" Habang abala ang dalawa, ay muling kumislap ang mahiwagang langka. Unti-unting umihip ang malamig na hangin sa loob ng kubo. Napatingin sina Benito at Ramil sa paligid. "May naramdaman ka ba?" tanong ni Ramil habang kinakabahan. Bago pa makasagot si Benito ay biglang bumagsak ang isang lumang kabinet sa harap nila. Napatalon sila sa gulat. "Ano iyon?" Sunod-sunod na kumalabog ang mga gamit sa loob ng bahay, kahit walang taong humahawak sa mga iyon. Biglang nagliyab ang maliit na apoy ng kanilang lampara. Kasabay niyon ay may malalim na tinig na umaling-aungaw sa buong kubo. "Umalis kayo." Namutla sina Benito at Ramil. "Diyos ko!" Multo. Nagunahan silang tumakbo palabas ng bahay habang nanginginig sa takot. Mula sa kanyang pinagtataguan ay tuluyang lumabas si Lolo Simon. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung paano nangyari ang lahat. Dahan-dahan siyang lumapit sa mahiwagang langka. Tahimik itong nakapatong sa ibabaw ng mesa. Ngunit ang gintong balat nito ay bahagyang kumikislap. "Pinoprotektahan mo ba ako?" mahina niyang tanong. At tila ba sumagot ang bunga dahil muli itong nagliwanag. Kinabukasan ay agad nagtungo sina Benito at Ramil sa mansyon ni Don Emilio. Pawisan at halatang takot ang dalawang lalaki. "Ano?" sigaw ni Don Emilio matapos marinig ang kanilang kwento. "Natakot kayo sa mga kalabog?" "Hindi po normal yon," sagot ni Ramil. "Parang may espiritong nagbabantay sa bahay." Napakuyom ang kamao ng hasyendero. "Mga inutil!" Tahimik siyang naglakad papunta sa kanyang malaking bintana. Mula roon
ay tanaw niya ang bukirin ni Lolo Simon na kulay luntian at hitik sa pananim. Lalong sumidhi ang inggit sa kanyang dibdib. Anuman ang tinatago ng matandang iyon, malamig niyang sabi, mapapasa kamay ko rin. Samantala, sa baryo ay lalo pang dumami ang humahanga kay Lolo Simon. Marami ang nagsasabing tila pinagpala siya ng langit. Hindi nagtagal ay nagsimula siyang bumili ng mas maraming binhi at kagamitan para sa kanyang bukid. Nakapag-ayos na rin siya ng bubong ng kanyang kubo. Ngunit kahit unti-unti nang gumiginhawa ang kanyang buhay ay nanatili siyang mapagkumbaba. Isang umaga, habang naglalakad siya sa palengke, nakita niya ang isang batang pulubi na nakaupo sa gilid ng daan. Payat na payat ito at mukhang ilang araw nang walang kain. Apo, tawag niya. Nag-angat ng tingin ang bata. Inyo na po ba ito? Tanong nito nang makita ang supot ng tinapay sa kamay ni Lolo Simon. Ngumiti ang matanda. Ngayon, oo. Agad niyang iniabot ang pagkain sa bata. Halos maiyak ito sa tuwa. Maraming salamat po. Habang pinagmamasdan niya ang batang kumakain, ay may kakaiba siyang naramdaman sa kanyang bulsa. Dinukot niya iyon. Laking gulat niya nang makitang may maliit na gintong buto ng langka sa kanyang palad. Hindi niya iyon inilagay roon. Unti-unti itong kumikinang. At maya-maya pa'y tila may mahinang tinig na muling bumulong sa kanyang isipan. Habang nagbabahagi ka ng kabutihan, lalo kang pagpapalain. Napatingin si Lolo Simon sa langit. Unti-unting nabawasan ang bigat sa kanyang puso. Ngunit sa hindi kalayuan, nakamasid pala si Don Emilio sa lahat ng kanyang ginagawa. At habang tumatagal ay lalo nitong ninanais na maagaw ang lihim ng mahiwagang langka. Lumipas ang mga linggo at tuluyan nang nagbago ang buhay ni Lolo Simon. Ang dati niyang tuyot na bukirin ay naging pinakamayabong na taniman sa buong baryo. Ang kanyang mga gulay ay mas sariwa at mas malalaki kaysa karaniwan. Ang mga punong dati halos hindi mamunga ay biglang nagsidami ang bunga. Dahil dito ay mas dumami ang bumibili ng kanyang ani sa palengke. Unti-unti na rin niyang nabayaran ang ilan sa kanyang mga utang. Ngunit sa bawat pagbuti ng kanyang kalagayan, ay lalo namang lumalaki ang inggit sa puso ni Don Emilio. Isang umaga, habang umiinom ng kape sa balkonahe ng kanyang malaking bahay, hindi maalis ng hasyendero ang tingin sa bukirin ni Lolo Simon. Hindi siya mapakali. Hindi maaaring mas umunlad pa sa akin ang isang hamak na magsasaka. Malamig niyang bulong. Lumapit ang kanyang katiwalang si Mateo. Don Emilio, marami pong tao sa baryo ang humahanga ngayon kay Simon. Lalong sumama ang mukha ng matandang hasyendero. Noon ay sa akin lumalapit ang mga tao kapag may problema sila. Galit niyang sabi. Ngayon parang santo na ang tingin nila sa matandang iyon. Tahimik si Mateo. Alam niyang mapanganib ang galit ni Don Emilio. Makalipas ang ilang sandali ay nagsalita muli ang hasyendero. May nalaman ba kayo tungkol sa sikreto niya? Opo, sagot ni Mateo. May mga nagsasabing nakita raw siyang may dalang kakaibang gintong prutas mula sa gubat. Biglang napatingin si Don Emilio. Prutas? Opo, isang malaking langka raw.
Tahimik na napaisip ang matanda. Noon pa man ay marami na siyang naririnig na alamat tungkol sa mahiwagang bahagi ng gubat sa likod ng baryo. May mga matatanda noon na nagsasabing may nakatagong biyaya roon para lamang sa taong may mabuting puso. Ngunit hindi kailanman naniwala si Don Emilio sa mga ganoong kwento. Hanggang ngayon, unti-unting nagliwanag ang kanyang mga mata. Kung ang langkang iyan ang dahilan ng kanyang swerte, mahina niyang sabi, "Dapat mapasakamay ko yon." Samantala, abala naman si Lolo Simon sa kanyang bukirin. Masigla niyang dinidiligan ang kanyang mga tanim habang sumisiklab ang sikat ng araw sa umaga. Hindi niya maipaliwanag, ngunit sa bawat araw ay tila lalo siyang lumalakas. Ang dati niyang pananakit ng katawan ay halos mawala na. At higit sa lahat, mas gumagaan ang kanyang pakiramdam sa tuwing tumutulong siya sa kapwa. Maraming mahihirap na pamilya sa baryo ang kanyang tinutulungan gamit ang kinikita niya sa bukid. Namimigay siya ng gulay, bigas, at gamot sa mga nangangailangan. "Lolo Simon, bakit po ninyo ibinibigay ang iba ninyong kita?" Minsang tanong ng batang si Nene habang tumatanggap ng supot ng pagkain. Ngumiti lamang ang matanda. Kapag maramot ang tao, mas lalong nawawala ang biyaya. Hindi niya alam na may mga matang nagmamasid sa kanya mula sa malayo. Nakatayo si Don Emilio sa ilalim ng puno habang pinagmamasdan siya. Habang nakikita niyang minamahal ng mga tao si Lolo Simon, ay lalo lamang sumisikip ang kanyang dibdib sa inggit. Hindi siya karapat-dapat sa kapangyarihang iyan, madiin niyang sabi. Kinagabihan, ipinatawag niya sina Mateo, Benito at Ramil. Pagpasok ng tatlo sa kanyang opisina, ay agad niyang inilapag ang isang supot ng pera sa mesa. Nais kong mapasakamay ang mahiwagang langka. Nagkatinginan ang mga tauhan. Pero Don Emilio, maingat na sabi ni Mateo, baka delikado po iyon. Matalim siyang tiningnan ng hasyendero. Hindi ako naniniwala sa sumpa o mahika. Tahimik ang tatlo. Makinig kayong mabuti. Pagpapatuloy niya. Bukas ng gabi, papasok kayo sa bahay ni Simon. Hanapin ninyo ang langka at dalhin dito. Opo. Ngunit kahit sumang-ayon ang mga tauhan, ay halatang kinakabahan ng mga ito. Naalala pa rin nila ang nangyari noong una silang nagtangkang pasukin ang kubo ni Lolo Simon. Samantala, sa kabilang bahagi ng baryo ay tahimik na nakaupo si Lolo Simon sa harap ng kanyang bahay. Nasa tabi niya ang mahiwagang langka. Kumikislap ang gintong balat nito sa ilalim ng liwanag ng buwan. Habang pinagmamasdan niya iyon, ay bigla niyang naalala ang matandang babaeng nagbigay sa kanya ng bunga. Kapag ginamit sa kasakiman, mawawala ang lahat. Napabuntong hininga siya. Hindi ko naman hiniling ang kayamanang ito. Bulong niya, ang gusto ko lang ay mabuhay ng maayos. Biglang umihip ang malamig na hangin. Kasabay niyon ay tila muling nagliwanag ang mahiwagang langka. At sa isang iglap ay may lumitaw na kakaibang larawan sa kanyang isipan. Nakita niya si Don Emilio. Kasama nito sina Mateo at ang dalawang tauhan habang nag-uusap sa madilim na silid. Narinig niya ang mga salitang, hanapin ninyo ang langka
biglang nawala ang pangitain. Napahawak si Lolo Simon sa kanyang dibdib. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Diyos ko! Ngayon ay sigurado na siya. Pinagbabalak kumuha ng mahiwagang bunga. Kinabukasan ay nagtungo siya sa gubat, dala ang langka. Balak niyang ibalik ito sa mahiwagang puno upang hindi na ito magdulot ng gulo. Tahimik ang kagubatan habang naglalakad siya sa makitid na daan. Ngunit nang marating niya ang lugar kung saan niya unang nakita ang malaking puno, natigilan siya. Wala na iyon. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang dating malaking puno ng langka ay tila naglaho. Tanging damuhan at mga ordinaryong puno lamang ang naroon. Ano? Paano nangyari ito? Biglang umihip ang malamig na hangin at maya-maya pa'y narinig niyang muli ang mahiwagang tinig. Hindi pa tapos ang iyong tungkulin. Lumingon siya sa paligid. Anong tungkulin? Ngunit walang sumagot. Muling kumislap ang mahiwagang langka sa kanyang mga kamay. At sa unang pagkakataon, nakaramdam si Lolo Simon ng takot sa biyayang kanyang tinanggap. Mabigat ang loob ni Lolo Simon habang naglalakad pa uwi mula sa gubat. Hindi mawala sa kanyang isip ang pagkawala ng mahiwagang puno ng langka. Pakiramdam niya'y may mas malalim pang lihim na hindi niya nauunawaan. Mahigpit niyang hawak ang gintong bunga habang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang mahiwagang tinig. Hindi pa tapos ang iyong tungkulin. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin yon. Ngunit malinaw sa kanya ang isang bagay. May darating na panganib. Pagdating niya sa baryo, ay agad niyang napansin ang kakaibang katahimikan. Karaniwan ay maraming batang naglalaro sa kalsada at mga tindera sa gilid ng daan. Ngunit ngayon ay tila mabigat ang pakiramdam ng paligid. Maya-maya pa'y mabilis na lumapit sa kanya si Mang Isko. Simon, hingal nitong tawag. Ano yon? Si Aling Cora! Nanlaki ang mata ni Lolo Simon. Anong nangyari? Bigla raw hinimatay kaninang umaga. Mataas ang lagnat at hirap huminga. Agad na sumama si Lolo Simon sa bahay ng matanda. Pagdating nila roon, ay nadatna nilang nakahiga si Aling Cora habang pinupunasan ng basang tela ng kanyang anak ang noo nito. Halos umiiyak na ang babae. Lolo Simon, baka hindi nakayanin ni inay. Lumapit ang matanda kay Aling Cora. Namumutla ito at nanginginig ang katawan. May doktor na bang tumingin? Tanong niya. Napailing ang anak nito. Wala po kaming pambayad. Napabuntong hininga si Lolo Simon. Naalala niya ang mahiwagang langka sa kanyang bayong. Nagdalawang isip siya. Hindi pa niya lubos na nauunawaan ang kapangyarihan nito. Ngunit sa tuwing may mabuting ginagawa siya, ay tila lalo itong nagiging makapangyarihan. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit na piraso ng laman ng langka. Ano po yan? Tanong ng anak ni Aling Cora. Subukan natin. Maingat niyang ipinakain kay Aling Cora ang maliit na piraso. Ilang sandali lamang ang lumipas ay tila unti-unting kumalma ang paghinga
ng matanda. Nawala rin ang panginginig ng katawan nito. Makalipas ang ilang minuto, ay dahan-dahang iminulat ni Aling Cora ang kanyang mga mata. "Tubig!" mahina nitong sabi. Napahagulgol sa tuwa ang anak nito. "Inay!" Nagkatinginan ang mga tao sa loob ng bahay. Hindi sila makapaniwala sa nangyari. Parang himala, bulong ni Mang Isko. Tahimik lamang si Lolo Simon, ngunit sa loob-loob niya ay naghalo ang pagkamangha at kaba. Lalong lumalakas ang kapangyarihan ng mahiwagang langka. Pabilis na kumalat sa baryo ang balita tungkol sa paggaling ni Aling Cora. Kinabukasan ay maraming tao ang nagtungo sa bahay ni Lolo Simon upang humingi ng tulong. May sakit, may walang makain, may nangangailangan ng pera para sa gamot, at kahit alam niyang limitado lamang ang kaya niyang ibigay, ay hindi niya matiis na tumanggi. Habang tumatagal ay lalo siyang minamahal ng mga taga-baryo. Ngunit kasabay niyon ay lalo namang nag-aalab ang galit ni Don Emilio. Sa loob ng kanyang mansyon ay galit niyang ibinagsak ang tasa ng kape sa sahig. "Hindi maaari ito!" sigaw niya. "Don Emilio," mahinang tawag ni Mateo. Lahat ng tao ngayon ay kay Simon na lumalapit. Galit na sabi ng hasyendero. "Para na siyang santo sa baryong ito." Tahimik ang mga tauhan. Biglang tumayo si Don Emilio. "Ngayong gabi kukunin natin ang langka." Nagkatinginan sina Mateo, Benito at Ramil. Pero Don Emilio, "Wala akong pakialam kung may mahika o sumpa man niyan," sigaw niya. "Mapapasa kamay ko ang bunga." Pagsapit ng gabi, ay tahimik na naghahapunan si Lolo Simon sa kanyang kubo. May kakaiba siyang pakiramdam buong maghapon. Parang may paparating na masama. Napatingin siya sa mahiwagang langka na nasa ibabaw ng mesa. Kumikislap ito ng bahagya. Maya-maya pa'y biglang umihip ang malakas na hangin sa labas. Kasabay niyon ay narinig niya ang mga yabag ng maraming tao. Agad siyang tumayo. At bago pa siya makalapit sa pinto, ay bigla iyong sinipa mula sa labas. Bumungad sina Don Emilio at ang kanyang mga tauhan. Nanlaki ang mata ni Lolo Simon. "Don Emilio!" Malamig ang mukha ng hasyendero habang nakatingin sa mahiwagang langka. "Iyan pala ang sikreto mo." Mabilis na itinago ni Lolo Simon ang bunga sa likuran niya. "Hindi ito para sa iyo." Umismid si Don Emilio. "Lahat ng gusto ko ay nakukuha ko." Lumapit siya ng dahan-dahan. "Ibigay mo sa akin ang langka." Mariing umiling si Lolo Simon. "Hindi mo nauunawaan ang kapangyarihan nito." "At bakit? Dahil ikaw lang ang karapat-dapat?" Galit na sagot ni Don Emilio. Tahimik si Lolo Simon. Ang biyayang ito ay hindi para sa sakim. Biglang nagdilim ang mukha ng hasyendero. "Kunin ninyo!" sigaw niya. Agad sumugod sina Benito at Ramil. Ngunit bago pa nila maabot si Lolo Simon, ay biglang kumislap ng napakaliwanag ang mahiwagang langka. Napahinto ang lahat. Kasabay niyon ay malakas na umugong ang buong kubo. Nagsimulang manginig ang sahig. "Ano ito?" sigaw ni Mateo. Unti-unting lumakas ang hangin sa loob ng bahay kahit sarado ang mga bintana. Biglang nagbagsakan ang mga gamit. Nayanig ang buong kubo na tila may unsyaming bagyo sa loob nito.
Nanlaki ang mata ni Don Emilio. Hindi ito maaari. Muling kumislap ang langka. At sa isang iglap ay may malakas na puwersang tumulak sa mga tauhan palabas ng bahay. Napahandusay sina Benito at Ramil sa putikan. Maging si Don Emilio ay natumba. Takot na takot ang mga ito. "Demonyo ang bungang iyan!" sigaw ni Benito. Ngunit habang nakatayo si Lolo Simon sa loob ng kubo ay napansin niyang unti-unting nagdidilim ang kulay ng mahiwagang langka. At kasabay niyon ay muli niyang narinig ang mahiwagang tinig. Ang galit ay sumisira sa biyaya. Unti-unting humina ang hangin. Natahimik ang paligid. Ngunit ramdam ni Lolo Simon ang mabigat na pagbabago. Parang may nawawalang liwanag mula sa mahiwagang bunga at doon niya naunawaan na bawat paggamit ng kapangyarihan nito ay may kapalit. Hindi agad nakaalis si Don Emilio at ang kanyang mga tauhan matapos silang itaboy ng mahiwagang puwersa mula sa kubo ni Lolo Simon. Nakahandusay sila sa maputik na lupa habang malakas ang pag-ulan. Halatang nanginginig pa rin sina Benito at Ramil sa takot. Ngunit si Don Emilio ay hindi takot. Galit. Punong-puno ng galit ang kanyang dibdib. Habang pinagmamasdan niya ang kubo ni Lolo Simon na tila muling natahimik, lalo lamang tumitindi ang kanyang pagnanais na mapasakamay ang mahiwagang langka. Hindi pa ito tapos, madiin niyang sabi habang unti-unting tumatayo. "Don Emilio, umalis na po tayo," pakiusap ni Mateo. "May kakaibang kapangyarihan ang bungang iyon." Matalim niya itong tiningnan. "Kaya nga lalo ko iyong gusto." Tahimik na napayuko ang mga tauhan. Alam nilang walang makakapigil sa matandang hasyendero kapag may gusto itong makuha. Samantala, sa loob ng kubo ay nakaupo si Lolo Simon habang hawak ang mahiwagang langka. Hindi na ito gaanong kumikislap tulad ng dati. Ang matingkad na gintong kulay nito ay tila bahagyang kumupas. Unti-unting bumigat ang kanyang dibdib. Naalala niya ang mahiwagang tinig. Ang galit ay sumisira sa biyaya. Napabuntong hininga siya. Hindi niya ginustong gamitin ang kapangyarihan ng langka upang manakit o manakot. Ngunit ng gabing iyon ay tila kusa itong nagalit upang protektahan siya. At ngayon ay pakiramdam niya ay may kapalit ang nangyari. Dahan-dahan niyang inilapag ang bunga sa mesa. "Pasensya ka na," mahina niyang sabi. "Ayokong gamitin ka sa masama." Tahimik ang paligid. Ngunit maya-maya pa ay muli niyang narinig ang mahinang tinig. Ang puso ng tao ang nagbibigay hugis sa kapangyarihan. Napapikit si Lolo Simon. Habang tumatagal, ay lalo niyang nauunawaan na ang mahiwagang langka ay hindi simpleng biyaya lamang. Para itong buhay at tila nakakaramdam ito ng kabutihan at kasamaan. Kinabukasan ay maagang kumalat sa baryo ang balita tungkol sa nangyari sa bahay ni Lolo Simon. May mga nagsasabing may espiritong nagbabantay sa matanda. May iba namang naniniwalang pinagpala siya ng langit. Ngunit
mayroon ding nagsimulang matakot. Habang naglalakad si Lolo Simon papunta sa palengke, ay napansin niyang may ilang taong umimo ng tingin sa kanya. May ilan ding pabulong na nag-uusap habang nakatitig sa kanyang bayong. Masakit iyon para sa kanya. Hindi niya nais na katakutan siya ng mga tao. Nais lamang niyang makatulong. Habang naglalakad, ay may batang babae na tumakbo palapit sa kanya. "Lolo Simon," ngumiti siya. Si Nene iyon, ang batang madalas niyang bigyan ng pagkain. "Ano iyon, apo?" Iniabot ng bata ang isang maliit na supot ng suman. "Para po sa inyo." Nagulat ang matanda. "Naku, huwag na. Gawa po iyan ni inay," sabi ng bata. "Salamat daw po sa pagtulong ninyo sa amin." Unti-unting lumambot ang kanyang puso. "Maraming salamat." Ngumiti ang bata bago tumakbo pauwi. Habang pinagmamasdan niya ito, ay nawala kahit paano ang bigat sa kanyang dibdib. Ngunit sa kabilang bahagi ng baryo ay may isang taong lalong nilalamon ng galit. Sa loob ng mansyon ni Don Emilio ay nagwawala ang matandang hasyendero. "Walang kwenta!" sigaw niya habang ibinabato ang mga gamit sa sahig. Tahimik lamang ang kanyang mga tauhan. Dahil sa matandang iyon, ay nawawalan na ako ng respeto sa baryong ito. Lumapit si Mateo. "Don Emilio, baka po dapat tigilan na natin." Biglang lumapit ang hasyendero at mahigpit siyang hinawakan sa kwelyo. "Tigilan?" madiin nitong sabi. Habang siya ay lalo pang yumayaman, napalunok si Mateo. Bitawan man siya ni Don Emilio ay alam niyang may masama na naman itong binabalak. At hindi nga siya nagkamali. Kinagabihan ay lihim na nagtungo si Don Emilio sa isang liblib na bahagi ng baryo. Sa dulo ng masukal na daan ay may lumang kubong halos natatakpan na ng mga baging. Marami ang umiiwas sa lugar na iyon. Sinasabing may matandang albularyong nakatira roon na marunong sa maiitim na ritual. Dahan-dahang kumatok si Don Emilio sa pinto. Makalipas ang ilang sandali ay bumukas iyon. Bumungad ang isang matandang babae na kuba at may mapupulang mata. "Ano ang kailangan mo?" paos nitong tanong. Tumingin si Don Emilio sa paligid bago nagsalita. "May gusto akong makuha." Ngumisi ang matanda. "At handa kang magbayad ng kapalit?" Tahimik sandali ang hatyendero. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumango. Anumang halaga. Samantala, walang kamalay-malay si Lolo Simon sa bagong panganib na papalapit sa kanya. Gabing-gabi na nang mapansin niyang tila mas mahina na ang liwanag ng mahiwagang langka. Muli siyang kinabahan. Dahan-dahan niya itong hinawakan. "At paano kung tuluyan kang mawalan ng kapangyarihan?" bulong niya. Tahimik ang bunga. Ngunit maya-maya pa'y may isang maliit na buto ang nahulog mula rito. Kakaiba ang buto. Mas maliwanag ito kaysa dati. Pinulot iyon ni Lolo Simon habang nagtataka. At sa sandaling mahawakan niya ang buto, biglang may larawan na lumitaw sa kanyang isipan. Nakita niya si Don Emilio. Kasama nito ang matandang albularyo sa loob ng madilim na kubo.
May itim na usok na umiikot sa paligid nila at narinig niya ang mga salitang, "Kapag bumagsak ang buwan, kukunin natin ang biyaya." Biglang nawala ang pangitain. Napahawak si Lolo Simon sa kanyang dibdib habang mabilis ang kanyang paghinga. Ngayon ay sigurado na siya. Hindi titigil si Don Emilio hanggat hindi niya nakukuha ang mahiwagang langka. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Lolo Simon na may paparating na panganib na mas mabigat kaysa sa kanyang inaakala. Mula nang makita ni Lolo Simon ang kakaibang pangitain tungkol kay Don Emilio at sa matandang albularyo, hindi na siya mapalagay. Magdamag siyang hindi nakatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang maitim na usok at ang malamig na tinig na kanyang narinig. Kapag bumagsak ang buwan, kukunin natin ang biyaya. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit malinaw sa kanyang may malaking panganib na paparating. Madaling araw pa lamang ay bumangon na siya mula sa kanyang higaan. Tahimik niyang pinagmasdan ang mahiwagang langka na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Mas mahina na ngayon ang liwanag nito. Ang dating matingkad na gintong kulay ay tila unti-unting kinakain ng maputlang anino. Napabuntong hininga siya. "Ayaw kong may mapahamak dahil sa akin," bulong niya. Ngunit kasabay ng kanyang pag-aalala ay may bahagi ng puso niyang ayaw pakawalan ang bunga. Hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sa dami ng taong natutulungan niya gamit ang biyayang dala nito. Habang malalim ang kanyang iniisip, ay may mahinang katok siyang narinig mula sa labas ng kubo. Pagbukas niya ng pinto ay bumungad si Mang Isko. "Simon," seryoso nitong sabi, "may kakaibang nangyayari sa baryo." Napakunot noo si Lolo Simon. "Ano yon?" "May mga hayop na nawawala," sagot ni Mang Isko. "May ilang manok at kambing na nakita raw na patay sa may ilog." Nanlamig ang batok ni Lolo Simon. Patay? Tumango si Mang Isko. Parang pinigaraw ang dugo. Biglang bumigat ang pakiramdam ng matanda. Naalala niya ang maitim na usok sa kanyang pangitain. "May iba pa bang nangyari?" "Oo," sagot ni Mang Isko. "May ilang tao ring nagsasabing may nakikitang anino sa gubat tuwing gabi." Tahimik si Lolo Simon. Lalo siyang kinabahan. Samantala, sa kabilang bahagi ng baryo, ay tahimik na naglalakad si Don Emilio patungo sa kubo ng matandang albularyo. Madilim ang kalangitan at tila mabigat ang hangin sa paligid. Pagdating niya sa kubo, ay agad siyang pinapasok ng matandang babae. Sa loob ay mabaho ang amoy ng tuyong damo, kandila at usok. Nakapaligid sa sahig ang mga kakaibang simbolo na gawa sa abo. Sa gitna ng silid ay may maliit na mangkok na puno ng maitim na likido. "Handa ka ba?" Paos na tanong ng albularyo. Tumango si Don Emilio. "Kailangan ko ang kapangyarihan ng mahiwagang langka." Ngumisi ang matanda. "Ang biyaya ng kagubatan ay hindi madaling maagaw." "Wala akong pakialam," malamig na sagot ni Don Emilio. "Sabihin mo kung ano ang dapat gawin." Tahimik sandali ang matanda bago nagsalita. "Ang kapangyarihan ng bunga ay nakakabit sa puso ng nagmamay-ari nito." Napakunot noo
ang hasyendero. Ibig mong sabihin? Habang malinis ang puso ni Simon, sagot ng albularyo. Hinding-hindi mo makukuha ang buong kapangyarihan ng langka. Nagdilim ang mukha ni Don Emilio. Ano kung gayon ang kailangan? Unti-unting ngumiti ang matanda. Sirain mo ang kanyang puso. Natahimik ang hasyendero. At kapag nalunod siya sa takot, galit o lungkot, manghihina ang biyaya. Tahimik na nag-isip si Don Emilio. Unti-unti siyang napangiti. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, ay may mabigat at maitim na balak siyang binuo sa kanyang isip. Samantala, sa baryo ay abala si Lolo Simon sa pagtulong sa mga tao. May ilang magsasakang nasira ang pananim dahil sa peste, kaya nagbigay siya ng binhi at pagkain. Ngunit habang tumatagal, ay napapansin niyang tila mas mabilis siyang mapagod. Minsan ay sumasakit muli ang kanyang mga tuhod. At sa tuwing gagamitin niya ang kapangyarihan ng mahiwagang langka upang makatulong, ay lalo itong kumukupas. Habang nagpapahinga siya sa ilalim ng puno, ay lumapit si Nene. Lolo Simon, mahina nitong tawag. Ano iyon, apo? Bakit parang malungkot kayo? Napangiti siya ng bahagya. Matanda na kasi ako. Umiling ang bata. Hindi po, parang may iniisip kayo. Napatahimik si Lolo Simon. Kahit bata pa si Nene, ay tila mabilis nitong nararamdaman ang bigat ng damdamin ng ibang tao. May mga problema lang minsan na hindi madaling ayusin, sagot niya. Tahimik na umupo ang bata sa tabi niya. Sabi ni inay, mahinang sabi ni Nene, kapag mabait ang tao, hindi siya pababayaan ng Diyos. Unti-unting napangiti si Lolo Simon. Sa simpleng salita ng bata, ay tila gumaan ng kaunti ang kanyang pakiramdam. Ngunit nang gabing iyon ay nagsimula ang unang tunay na panganib. Habang mahimbing ang tulog ng baryo, ay may isang maitim na aninong gumapang palabas mula sa gubat. Mistulang usok itong gumagalaw sa dilim. Tahimik itong nagtungo sa bukirin ni Lolo Simon. At sa sandaling dumaan ito sa mga pananim, unti-unting nangitim at nalanta ang mga halaman. Kinabukasan ay agad na napabangon si Lolo Simon nang marinig ang sigawan sa labas. Lolo Simon, mabilis siyang lumabas ng kubo. At halos mawalan siya ng lakas nang makita ang kanyang bukirin. Ang dating luntian at masaganang taniman ay halos matuyo at mamatay. Nanlumo siya. Anong nangyari? Lumapit si Mang Isko habang nag-aalala. Parang may sumpa, Simon. Dahan-dahang lumuhod si Lolo Simon sa gitna ng kanyang bukid. Hinawakan niya ang tuyong lupa. At sa unang pagkakataon mula nang mapasakamay niya ang mahiwagang langka, nakaramdam siya ng matinding takot na baka mawala ang lahat ng biyayang ipinagkatiwala sa kanya. Matagal na nanatiling nakaluhod si Lolo Simon sa gitna ng kanyang nasirang bukirin. Hindi niya matanggap ang kanyang nakikita. Ang dating luntiang taniman na pinagkukunan niya ng kabuhayan ay ngayon ay tuyot at nangingitim na tila dinaanan ng matinding sakit. Unti-unti niyang pinisil ang tuyong lupa sa kanyang mga palad
habang mabigat ang kanyang dibdib. Bakit nangyari ito? Mahina niyang bulong. Tahimik na nakapaligid sa kanya ang ilang taga-baryo. May awa sa kanilang mga mata, ngunit bakas din ang takot. Hindi normal ito, bulong ng isang babae. Parang isinumpa ang bukid, sagot naman ng isa. Narinig iyon ni Lolo Simon. At kahit hindi siya nagsasalita, ay nararamdaman niyang unti-unti nang nagbabago ang tingin ng ilang tao sa kanya. Noon ay tingin nila sa kanya ay pinagpala. Ngayon ay tila may kaba at pag-aalinlangan na sa kanilang mga mata. Lumapit si Mang Isko at marahang hinawakan ang balikat niya. Simon, baka kailangan nating humingi ng tulong sa pari. Tahimik lamang na tumango si Lolo Simon. Sa kanyang isip ay alam niyang hindi ordinaryong sakuna ang sumira sa kanyang bukirin. May kinalaman ito kay Don Emilio at marahil ay sa matandang albularyo. Kinagabihan ay mag-isa siyang nakaupo sa loob ng kanyang kubo habang nakatitig sa mahiwagang langka. Halos kalahati na ng liwanag nito ang nawala. Ang dati nitong gintong kinang ay tila kinakain ng maitim na anino mula sa loob. Pakiramdam ni Lolo Simon ay unti-unti ring bumibigat ang kanyang katawan. Muli niyang nararamdaman ang pananakit ng kanyang mga tuhod at likod. At higit sa lahat, unti-unti na namang bumabalik ang takot at pangungulila sa kanyang puso. Marta, bulong niya habang nakayuko. Naalala niya ang kanyang asawa. Noong nabubuhay pa ito, ay hindi siya madaling mawalan ng pag-asa. Ngunit ngayon ay tila muli siyang nilalamon ng lungkot. Biglang kumislap ng mahina ang mahiwagang langka. Kasabay niyon ay narinig niya muli ang tinig. Lumaban ka. Napatingin siya sa paligid. Paano? Mahinang tanong niya. Hindi ko alam kung paano ko pipigilan ito. Tahimik sandali ang paligid. Pagkatapos ay muling nagsalita ang mahiwagang tinig. Ang tunay na biyaya ay hindi nanggagaling sa kapangyarihan. Napakunot noo si Lolo Simon. Kung hindi sa kapangyarihan, saan? Ngunit wala nang sumagot. Napabuntong hininga siya. Habang palalim ng palalim ang gabi, ay lalo namang umiitim ang balak ni Don Emilio. Sa loob ng kubo ng matandang albularyo ay nakaupo siya habang pinagmamasdan ang mangkok na puno ng maitim na usok. Unti-unting ngumiti ang albularyo. Humihina na ang biyaya. Napangiti rin si Don Emilio. Magaling, ngunit hindi pa sapat, dagdag ng matanda. Habang buhay pa ang pag-asa ni Simon, mananatiling nakakapit sa kanya ang kapangyarihan ng langka. Nagdilim ang mukha ng hasyendero. Ano pa ang kailangan? Dahan-dahang tumingin sa kanya ang albularyo. Kailangan niyang mawalan ng dahilan para lumaban. Tahimik si Don Emilio. At maya-maya pa'y tila may naisip siya. Unti-unti siyang napangisi. Kinabukasan ay maagang nagtungo sa baryo ang ilang tauhan ni Don Emilio. Ikinagulat ng lahat nang magsimula silang mag-ikot sa mga bahay. Utusan kami ni Don Emilio, sabi ng isa. Mula ngayon,
Bawal nang bumili o tumanggap ng ani mula kay Simon. Nagulat ang mga tao. Ano? Tanong ni Mang Isko. Kapag sinuway ninyo ang utos, palalayasin kayo sa lupang sakahan ni Don Emilio. Natahimik ang mga tao. Marami sa kanila ay nangungupahan lamang sa lupain ng hasyendero. Natakot sila. Kaya nang magtungo si Lolo Simon sa palengke, kinahapunan ay halos walang bumili ng kanyang ani. Ang ibang dating bumabati sa kanya ay umiiwas ng tingin. May ilan ding mabilis na umaalis kapag papalapit siya. Ramdam na ramdam niya ang bigat ng pagbabago. Habang tahimik siyang nakaupo sa gilid ng palengke, ay may lumapit na isang matandang babae. Si Aling Cora yon. Simon, mahinang sabi nito, pasensya ka na. Ngumiti ng mapait si Lolo Simon. Naiintindihan ko. Takot lang ang mga tao. Tumango siya. Hindi niya masisisi ang mga ito. Mahirap kalabanin ang isang taong gaya ni Don Emilio. Maya-maya pa'y lumapit si Nene habang may dalang maliit na tinapay. Inyo po ito, sabi ng bata. Napangiti si Lolo Simon. Apo, itabi mo na yan. Umiling si Nene. Sabi po ni Inay, huwag daw po kayong mawalan ng pag-asa. Halos maiyak si Lolo Simon sa narinig. Sa gitna ng unti-unting paglayo ng maraming tao, ay mayroon pa ring naniniwala sa kanya. Ngunit ng gabing iyon, ay dumating ang pinakamabigat na dagok. Habang nagpapahinga siya sa kanyang kubo, ay biglang umugong ang malakas na hangin. Kumista nang paulit-ulit ang mahiwagang langka. At sa isang iglap, nagkaroon ng malaking bitak ang gintong balat nito. Nanlaki ang mata ni Lolo Simon. Huwag! Dahan-dahan niyang hinawakan ang bunga. Ngunit habang hawak niya ito, ay nakita niyang unti-unting lumalabas mula sa bitak ang maitim na usok. Kasabay niyon ay bumigat ng sobra ang kanyang dibdib at sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng takot na baka tuluyan ng mawala ang himalang nagbigay ng pag-asa sa kanyang buhay. Magdamag na hindi nakatulog si Lolo Simon. Tahimik siyang nakaupo sa harap ng mesa habang nakatitig sa mahiwagang langka na may malaking bitak na sa gitna. Ang dating maningning na gintong bunga ay tila unti-unti nang nawawalan ng buhay. Paminsan-minsan ay may manipis na maitim na usok na lumalabas mula rito bago muling naglalaho sa hangin. At sa bawat sandaling lumilipas ay parang may bahagi rin ng lakas ni Lolo Simon ang nawawala. Mas mabigat na muli ang kanyang katawan. Mas masakit ang kanyang mga tuhod. At higit sa lahat, muling bumabalik ang matinding lungkot sa kanyang puso. Tahimik siyang napayuko. Hindi ko na yata kaya, bulong niya. Naalala niya ang mga panahong wala siyang ibang kasama kundi ang kanyang asawa. Kahit mahirap ang buhay noon, ay hindi siya madaling mawalan ng pag-asa dahil magkasama sila. Ngunit ngayon ay muli niyang nararamdaman ang matinding pag-iisa. Biglang umihip ang malamig na hangin sa loob ng kubo. Kasabay niyon ay bahagyang kumislap ang mahiwagang langka at muli niyang narinig ang mahinang tinig. Hindi pa huli ang lahat.
Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Lolo Simon. "Paano ko maililigtas ka?" tanong niya. Tahimik sandali ang paligid. Pagkatapos ay may isang maliit na bagay na nahulog mula sa bitak ng langka. Isang buto. Ngunit kakaiba ito. Mas maliwanag ito kaysa lahat ng naunang buto na nakita niya. Parang may gintong apoy na umiikot sa loob nito. Maingat niya itong pinulot. At sa sandaling mahawakan niya ang buto, ay may biglang lumitaw na pangitain sa kanyang isip. Nakita niya ang malaking puno ng langka sa gitna ng gubat. Ngunit ngayon ay malinaw na ang paligid. Sa ilalim ng puno ay nakatayo ang matandang babae. Unang nagbigay sa kanya ng mahiwagang bunga. Tumingin ito sa kanya. "Ang tunay na biyaya ay hindi itinatago," sabi ng matanda. "Hindi ko po maintindihan," sagot ni Lolo Simon. "Kapag ang biyaya ay ibinahagi ng buong puso," pagpapatuloy ng matanda, "lumalakas ito. Ngunit kapag pinaghaharian ng takot, unti-unti itong namamatay." Biglang nagbago ang paligid sa kanyang pangitain. Nakita niya si Don Emilio sa loob ng kubo ng albularyo habang nagsasagawa ng maitim na ritual. May apoy na kulay lila sa paligid at umiikot ang maitim na usok sa katawan ng hasyendero. "Ngayong gabi," sabi ng albularyo, "tuluyan nang mawawala kay Simon ang biyaya." Biglang nawala ang pangitain. Napahawak si Lolo Simon sa kanyang dibdib habang hinihingal. Ngayon ay alam na niya may huling pagkakataon pa upang mailigtas ang mahiwagang langka. Ngunit kailangan niyang kumilos agad. Kinabukasan ay maagang nagpunta si Lolo Simon sa baryo. Bitbit niya ang natitira niyang ani at ang mahiwagang buto sa kanyang bulsa. Isa-isang nilapitan niya ang mga pamilyang dati niyang natulungan. Nagbigay siya ng gulay, bigas at pagkain kahit kakaunti na lamang ang natitira sa kanya. "Lolo Simon," nag-aalalang sabi ni Aling Cora, "paano naman kayo?" Ngumiti lamang siya. "Habang may naibabahagi pa ako, sapat na iyon." Habang ginagawa niya iyon, ay unti-unti niyang napansin ang kakaibang init mula sa bulsa niya. Dinukot niya ang mahiwagang buto. Bahagya itong kumikislap. At sa bawat taong tinutulungan niya ay tila lalong lumalakas ang liwanag nito. Maya-maya pa'y lumapit si Nene. "Lolo Simon," sabi ng bata habang nakangiti. Bumabalik po ang ilaw. Napatingin siya sa hawak niyang buto. At doon niya napansing tama ang bata. Mas maliwanag na nga ito ngayon. Unti-unting gumaan ang kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming araw, ay nakaramdam siyang muli ng pag-asa. Ngunit habang lumalalim ang gabi, ay nagsimula na ang huling ritual ni na Don Emilio. Sa loob ng kubo ng albularyo ay nakaupo ang hasyendero sa gitna ng mga kakaibang simbolo. Napapalibutan siya ng itim na kandila. Habang inuusal ng matandang babae ang mahiwagang orasyon, ay lalo pang umiitim ang usok sa paligid. "Kapag natapos ang ritual," sabi ng albularyo, "mapapasa iyo na ang kapangyarihan ng langka." Unti-unting napangiti si Don Emilio. Sa wakas,
ay malapit na niyang makuha ang matagal na niyang inaasam. Samantala, mabilis namang naglalakad si Lolo Simon patungo sa gubat. Kahit gabi na, ay hindi siya natatakot. Mahigpit niyang hawak ang mahiwagang buto habang tinatahak ang makitid na daan. Tahimik ang paligid. Tanging tunog ng hangin at mga kuliglig ang kanyang naririnig. Makalipas ang ilang minuto, ay narating niya ang bahagi ng gubat kung saan niya unang nakita ang mahiwagang puno. At tulad ng dati, wala na naman yon. Napahinto siya. Paano? Bulong niya. Biglang umihip ang malamig na hangin. Kasabay niyon ay nagsimulang lumiwanag ang hawak niyang buto. At sa harapan niya, unti-unting lumitaw mula sa dilim ang napakalaking puno ng mahiwagang langka. Nanlaki ang mata ni Lolo Simon. Muling nagningning ang buong paligid. At sa ilalim ng puno ay muli niyang nakita ang matandang babaeng nakaputi. Ngunit ngayon ay mas seryoso ang mukha nito. Dumating na ang oras ng iyong pinakamahirap na pagsubok. Mahinahon nitong sabi. Mahigpit na napalunok si Lolo Simon. At habang lumalakas ang malamig na hangin sa paligid, nararamdaman niyang papalapit na ang tunay na laban para sa mahiwagang biyaya. Malakas ang hangin sa gitna ng kagubatan habang nakatayo si Lolo Simon sa harap ng mahiwagang puno ng langka. Ang buong paligid ay nababalot ng gintong liwanag mula sa dambuhalang puno. Ang mga dahon nito ay tila kumikislap na parang mga bituin sa gabi. Sa ilalim ng puno ay tahimik na nakatayo ang matandang babaeng nakaputi. Mabait pa rin ang kanyang mukha, ngunit mabigat ang kanyang mga mata. Tila alam niyang nalalapit na ang isang malaking pagsubok. Mahigpit na hawak ni Lolo Simon ang mahiwagang buto habang dahan-dahan siyang lumapit. Ano po ang kailangan kong gawin? Tanong niya. Tumingin sa kanya ang matanda. Ang biyaya ng punong ito ay hindi ginawa upang magpayaman lamang ng tao. Mahinahon nitong sabi. Ito ay ipinagkakaloob upang magdala ng kabutihan sa iba. Tahimik na nakinig si Lolo Simon. Ngunit ngayon, pagpapatuloy ng matanda, ang kasakiman ay unti-unting sumisira sa balanse ng biyaya. Naalala ni Lolo Simon si Don Emilio at ang maitim nitong hangarin. Paano ko po mapipigilan iyon? Dahan-dahang tumingin ang matanda sa hawak niyang buto. May natitira pang liwanag sa puso mo. Iyan ang tanging makapagliligtas sa mahiwagang langka. Napakunot noo si Lolo Simon. Hindi ko po maintindihan. Ngumiti ng bahagya ang matanda. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nanggagaling sa mahika. Kasabay niyon ay unti-unti nitong itinuro ang kanyang dibdib. Kundi rito, napayuko si Lolo Simon. Naalala niya ang lahat ng nangyari mula nang matagpuan niya ang mahiwagang bunga, ang kanyang pag-ahon sa hirap, ang pagtulong niya sa mga tao, ang paglayo ng ilan sa kanya dahil sa takot, at ang walang hanggang kasakiman ni Don Emilio. Unti-unti niyang naunawaan ang ibig sabihin ng matanda. Hindi ang mahiwagang langka
ang tunay na biyaya, kundi ang kabutihang natutunan niyang ibahagi sa kapwa. Biglang umugong ang paligid. Nagsimulang manginig ang lupa. Kasabay niyon ay may maitim na usok na mabilis na kumalat sa kagubatan. Nanlaki ang mata ni Lolo Simon at mula sa dilim ay lumitaw sina Don Emilio at ang matandang albularyo. Namumula ang mga mata ng hasyendero habang nakatitig sa mahiwagang puno. Sa wakas, malamig niyang sabi, "Nakita ko rin kayo!" Humakbang si Lolo Simon palapit sa puno. "Don Emilio, tigilan mo na ito." Ngunit tumawa lamang ang matanda. "Matagal akong naghirap para yumaman," madiin nitong sabi. "At hindi ko hahayaang maagaw sa akin ng isang hamak na magsasaka ang kapangyarihang dapat ay akin." Unti-unting lumakas ang maitim na usok sa paligid niya. Maging ang matandang albularyo ay napangisi. "Ibigay mo ang buto," utos ni Don Emilio. Mariing umiling si Lolo Simon. "Hindi ito para sa taong sakim," nagdilim ang mukha ng hasyendero. "At sino ka para humusga?" Bigla niyang iniunat ang kanyang kamay. Kasabay niyon ay rumagasa ang maitim na usok patungo kay Lolo Simon. Malakas ang puwersang sumalpok sa matanda kaya napaatras siya. Halos mabitawan niya ang mahiwagang buto. Unti-unting nangitim ang paligid. Nagsimulang malaglag ang mga dahon ng mahiwagang puno. "Simon!" sigaw ng matandang babae. "Huwag mong hayaang lamunin ka ng takot!" Piliting tumayo si Lolo Simon kahit nanghihina na ang kanyang katawan. Mahigpit niyang hinawakan ang buto. At sa gitna ng kaguluhan ay naalala niya ang mga taong kanyang natulungan. Si Nene, si Aling Cora, si Mang Isko, ang mga batang kanyang pinakain, ang mga pamilyang kanyang inalalayan. Unti-unting lumiwanag ang hawak niyang buto. Napahinto si Don Emilio. "Ano ito?" Habang mas lalo niyang inaalala ang kabutihang kanyang ibinahagi, ay lalo namang lumalakas ang gintong liwanag. Hanggang sa tuluyang sumabog ang matinding sinag mula sa mahiwagang buto. Napapikit ang lahat. Kasabay niyon ay naglaho ang maitim na usok sa paligid. Napaatras si Don Emilio habang hawak ang kanyang dibdib. Ano? Ano ang nangyayari?" Unti-unting binalot ng gintong liwanag ang buong kagubatan. At sa harapan nilang lahat ay nagsimulang mamunga ang mahiwagang puno. Daang-daang gintong langka ang sabay-sabay na lumitaw sa mga sanga nito. Napuno ng liwanag ang paligid. Tahimik na napaluha si Lolo Simon. Ngunit si Don Emilio ay tila lalo lamang nabaliw sa kasakiman. "Akin ang mga yan!" sigaw niya habang pilit lumalapit sa puno. Ngunit sa sandaling mahawakan niya ang isa sa mga bunga, biglang nagdilim ang kanyang katawan. Napahiyaw siya sa sakit. Unti-unting bumalot ang maitim na usok sa kanyang mga kamay. "Tulungan ninyo ako!" sigaw niya. Ngunit maging ang matandang albularyo ay napaatras sa takot. Ang biyaya ay tumatanggi sa pusong sakim, nanginginig nitong sabi. Maya-maya pa'y biglang naglaho ang maitim na usok. At kasabay niyon ay nawalan ng malay si Don Emilio sa lupa.
Tahimik na bumalik ang hangin sa kagubatan. Unti-unting humupa ang liwanag ng mahiwagang puno. Lumapit ang matandang babaeng nakaputi kay Lolo Simon. Natapos mo ang pagsubok. Napayuko si Lolo Simon. Hindi ko po ginawa mag-isa. Ngumiti ang matanda. Ngunit pinili mong manatiling mabuti kahit may kapangyarihan ka. Tahimik na pumikit si Lolo Simon habang tumutulo ang kanyang mga luha. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming taon, nakaramdam siya ng tunay na kapayapaan. Kinabukasan ay nagising ang baryo sa isang kakaibang balita. Natagpuan si Don Emilio sa gilid ng kagubatan na tila nawalan ng lakas at bait. Simula noon ay hindi na ito muling naging mapagmataas. Unti-unti ring bumalik ang sigla ng mga pananim sa baryo. Ngunit higit na ikinagulat ng lahat ay ang pagbabago ni Lolo Simon. Sa kabila ng pagkakataong yumaman ng labis dahil sa mahiwagang puno, ay pinili niyang manatiling simple. Ginamit niya ang kanyang ani upang makatulong sa mga tao. Nagtayo siya ng maliit na tindahan ng libreng pagkain para sa mahihirap. Nagbigay siya ng binhi sa mga magsasaka at tumulong siya sa pagpapagawa ng maliit na paaralan sa baryo. Minsan ay tinanong siya ni Nene habang nakaupo sila sa ilalim ng puno ng mangga. Lolo Simon, kayo na po ba ang pinakamayamang tao sa baryo? Napangiti ang matanda habang pinagmamasdan ang masayang mga batang naglalaro sa paligid. Hindi kayamanan ang tunay na yaman, apo. Ano po? Dahan-dahang tumingin si Lolo Simon sa kalangitan. Ang tunay na yaman ay pusong marunong magbahagi. At habang sumasayaw ang malamig na hangin sa luntiang bukirin, ngumiti si Lolo Simon. Dala ang kapayapaang hindi kayang tumbasan ng anumang ginto na mundo. Wakas!